trono ng Panginoon from heaven. Amen ba? Amen. Praise God. The moment we praise the Lord, kung merong lazy boy, alam niyo lazy boy? Medyo mahal na upuan yun na ginagamit ng mga may pera para kahit nanonood sila ng TV, ng sine, para silang nakahiga na nakaupo. Ang tawag doon sa upuan na yun, napakamahal, lazy boy. And I do believe God's throne, He has this lazy boy from heaven. Binababa niya yun and listen and absorb our praise. Amen? At nararamdaman ng Panginoon yung kaniyang kalwalhatian kapag ka ang kaniyang mga lingkod ay nagpupuri. Maging sa Psalms chapter 8, ang sabi ng Panginoon, maging ang mga infant, yung mga baby, nakakasilang pa lang sa daigdig, ay nagpupuri na sa Panginoon. Na, alam niyo ba ang salita ng mga baby kapag una silang isinilang? Anong sinasabi nila? Uwa, no? Diba? Ibig sabihin, uwa na yun, ang language nila to sing hallelujah to God. Amen? To sing praise, honor unto God. At sa langit, mga kapatid, ay merong 100 billion angels. Pastor, wala naman nakalagay na 100 billion. Meron po. Basa. At kanina nire-research ko yung nasan nga ba yung verse na yon. Makikita niyo yun sa Revelations chapter 11 at chapter 5, verse 11. Ang sabi doon, then I look, si John the Beloved, sabi ng Panginoon, come up here. Kaya si John the Beloved nakarating po sa heaven at nakita niya kung paano po ang setup ng stage sa langit. At ang setup ng stage sa langit, nandun po ang trono ng Diyos at may tinatawag na 4 living creature. 4 po yun nasa gitna ang trono ng Diyos, 4 po yun. At bawat living creature symbolizes a service, an angel worshiping God. At doon sa 4 living creatures ay may tinatawag na 24 elders. Yung 24 elders, ang sabi po ng mga Bible interpretation, sila po yung Old Testament man and woman of the Lord or man of God. And then sa New Testament, 12 apostles that symbolize Old and New Testament followers of Christ, 24 elders. And when they sing, ang sabi rito sa Revelations 5, verse 11, then I looked and heard the voice of many angels around the throne. Andito na po yung numbers. The living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Do the math, no? 10,000 times 10,000 times 1,000 times 1,000 equals 100 billion angels singing. Ano po ang kanilang inaawit? Yung kanina pong awit natin. Holy, holy Lord God Almighty, Revelation chapter 4, verse 8 up to 11. Holy, holy Lord God Almighty who was and is to come. Amen ba? Praise the Lord. Shall we give Him praise? Hallelujah. We honor you, Jesus. We praise you, O God. Hallelujah. Kaya kapag tayo po'y umaawit ng papuri sa Panginoon, the same, the throne of God is bringing down His presence and absorbing our praise. For He, sabi ng Psalms, Jesus, our God, He inhabits the praises of His people.
Amen. Kaya kapag kayo'y nananalangin, kapag kayo'y nagpipray, kaya kapag kayo ay nagpupuri sa Panginoon, bumababa po yung presensya ng Diyos at inaabsorb yung ating papuri sa Kanya. Amen ba? Nung ako po'y bagong nakakilala sa Panginoon, mainit na mainit ako, gusto kong basahin ang Kaniyang salita. Gusto kong basahin ang Revelation, ang Book of Genesis hanggang Revelation. Nakita ko na lang yung sarili ko madaling araw na hindi pa ako tapos sa Genesis. Mahaba pala. No? Mahaba pala yung scripture. Di mo pala kayang basahin ng isang araw. Ang init-init ko kay Lord, ma-attend ako ng Bible study, prayer meeting, at araw-araw nandun po ako sa church. Dito po kami nag-church sa 20th Avenue. Sa bahay ni Tatay Samar. Sumalangit naman kanyang kaluluwa. Namatay na po siya. 2 months ago yata yan. At doon, nakakilala ako sa Panginoon. Kapag wala akong school, pumupunta ako doon sa church. Yun ang aking second family. And then, pag uwi ko sa bahay, gumawa ako ng kwarto. Malaking bahay namin. Gumawa ako ng kwarto. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, magpakita po sa akin, Lord, ang iyong angel. Nakita na kayo ng angel? O yung fallen angel? No? And then, be careful what you wish for. Pagka tayo nananalangin sa Panginoon, sasagutin tayo ni Lord. And then, pagmulat ng aking mata, naramdaman ko may malaking angel sa aking likod. Napakalaki niya. Siguro may matangkad pa kay Shaquille O'Neal. Malaki siya. Puti, may pakpak. Tapos, hindi ko tiningnan yung mukha niya. And then, habang nagpipray ako, unti-unti akong tumayo. Binuksan ko po yung pintuan. At pagkatapos, karipas ng takbo. Tumakbo po ako sa mga pastor, sa mga kaibigan ko, Pastor Sunny, Pastor June. Mga kapatid, sabi ko, nakakita ko ng angel. Oh! Di sila makapaniwala. Kaya noon, hindi na ako nagre-request, no, Lord, makakita ko ng angel kasi talagang the Lord will grant the desires of your heart. Amen ba? Pag nagpipray po tayo, natotoo na meron tayong angels. At mahigit sa 2 o 3 yung ating angel. Alam po ninyo, ang angel natin, kapag hindi tayo nagpipray, anong ginagawa nila? Siguro nagpi-Facebook, nag-WhatsApp. They just waiting for us to pray. Dahil yung pinaka-powerful weapon that God has given us is to pray. Amen ba? So, ang message po natin ngayon is fight of the believer in Christ. Ano nga ba ang ating mga laban? Ano nga ba yung ating mga laban sa mundong ito? The moment na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, hindi na kayo friend ng dyablo. Sabihin mo sa katabi mo, iba na ang best friend mo. Diba? Siguro ma-realize niya, Pastor, mula nung nakilala ko si Jesus, bakit akala ko ang buhay Kristiyano ay masayang tunay? Talaga pong masayang tunay ang buhay Kristiyano. Pero tandaan natin, yung ating kaaway ay diablo na. Dahil kapag hindi natin kaaway ang diablo, sinong kaaway natin? Kaaway natin ng Diyos. Amen ba? Dahil dapat tayo po ay galit sa kasalanan. Dahil ang Diyos galit sa kasalanan. Kung saan galit ang Diyos, dapat galit din po tayo doon. Pero kapag hindi tayo galit sa kasalanan, hindi tayo galit or nabubuhay tayo sa kasinungalingan, nabubuhay tayo sa sarili nating pita ng laman,
ang sinusunod natin yung dati nating best friend. Amen ba? Kaya ito po yung message natin na sa Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 6, mamaya po yan. Pero 1 Timothy chapter 6, verse 11 to verse 24, mamaya balikan natin po yan. Bakit yan yung ni-request ko kay Gemini AI, i-drawing niya sa atin. Ano? Amen. So ito po, sa 1 Timothy, kung may Bible po tayo, ito po ang sabi sa 6:11 to 24. Meron pong 6 na tinutukoy ang ating Panginoong dito na tayo po ay manatiling ganito yung ating mga pag-uugali. Ano po ang sabi? But you, O man of God, sino po ang tinutukoy ni Paul? You yourself. You, man of God. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay sa Diyos. You are man of God. Amen ba? Hindi ka na man of the devil. Hiwalay na tayo sa demonyo, hiwalay na tayo sa gawa ng kaaway at galit tayo sa kasalanan. Kaya ang tawag sa atin ni Paul, you, man and woman of God. Sino po ang inuutosan ni Paul? Ikaw at ako. Okay? Ano ang sabi niya? Flee these things and pursue righteousness. Takbuhan nyo na yung mga dati nyong mga gawa. Takbuhan nyo na yung mga dati nyong mga kasalanang nakagawian. And then pursue, ito na po yung ating habulin. Ito na yung ating unahin. Pursue, number 1, righteousness. Pursue godliness. Pursue faith. Pursue love, patience, and gentleness. Ito na po yung ating laban. Sabi mo sa katabi mo, laban mo. Let's pursue righteousness, godliness, faith, patience, and gentleness. Verse 12, fight the good fight of faith. Ano po yung ating laban? Diba? Minsan may nakakaaway tayo sa kalye. Ang kulit naman itong, diba, motoristang ito. Sino pong laban natin? May demonyo na rin yun. No? Ang kalaban natin, for we are not wrestles against flesh, against blood, but principalities, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Kaya ang daming nag-aaway sa kalye. Di ba? Ang init ng ulo, laging ini-insist, ako ang tama, ako nasa ayos, ako ang, di ba? Ako na lang nagbibigay. Lalo na pagka nagbigay kayo sa sasakyan, di ba? Pag yung mga huminto ka na, hindi ka na makasingit. Tama, gagalit ka na, no? And then, nandun na, yung bunga mo, nalalaglag na yung righteousness. Nalalaglag na yung bunga ng banal na espiritu, nalalaglag na yung pagiging makadiyos. Kaka-attend mo pa ng Sunday service, bumura ka na dyan, naaway mo na yung, di ba? Siguro nagpipray tayo minsan, no? Lord, wag ko sanang makita siya, no? Pag nakita ko siya, masisira ang araw. Parang gano'n, no? Eksakto, yun, napapadala ni Lord, yung iniiwasan natin. Kasi gusto ni Lord matest yung ating righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Yan daw yung ating paglabanang gawin. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. This is a command, utos ni Paul. Huwag tayong magpatalo sa gawa ng kaaway. Fight the good fight of faith. Pursue righteousness, godliness, faith, love, being steadfast, and gentleness. Kaya dito po, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, ngayon po ay makikita po natin, anong gagawin natin na itong daigdig ay punong-puno ng kasalanan. Isipin nyo, kayo po ang mga isda
sa dagat. Di ba? Anong isda? Kung ikaw ay magiging isda, ano ang isdang gusto mo? Ha? Mamili na kayo. Gusto nyong maging tilapia, galunggong, mamili na kayo, di ba? Ang dagat ay matamis, tama ba? Hindi, di ba? Ang dagat ay maalat. Pero pag ang isda, pinrito mo na walang asin, bakit ang tabang? Ha? Di ba kayo nagtataka? Itong mga isdang to, nabubuhay sa dagat. Ang alat-alat, pero pagka niluto mo, walang asin, ang tabang. Tama ba? Ganon din po ang mundo. Tayo po yung mga isda. Itong mundo ay punong-puno ng kasalanan. Pero kapag tayo ay binabalutan ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi tayo magagapi ng kasalanan. Amen ba? Yung isda, meron silang tinatawag na insulation. Di ba? Insulation. Meron silang skin, may kaliskis. Subukan niyong kumain ng tuna. No? Huwag niyong tanggalin yung balat. Ang tigas nun, di ba? Ang kapal, pero kapag ka natanggal mo yung balat ng tuna, wow. Parang sarap kumain, Pastor, mamaya ng tuna. Tuna na nasa lata. Century. Amen ba? Ganun po ang mundo, punong-puno ng kasalanan. Kaya itong bilin sa atin ni Paul, tandaan natin sa 1 Timothy, si Paul po, meron siyang disipulo. Ang kanyang disipulo ay si Timothy. At habang nakakulong, si Paul, binilinan niya itong si Timothy. Timothy, tandaan mo, yung mga kasalanan ay talikdan mo na. Huwag mo nang balikan, Timothy. At magpatuloy ka na, pursue righteousness, godliness, faith, patience, and gentleness, fight the good fight of faith. Amen ba? Sumunod po sa inyong outlines, dito po sa ating outline, ito po yung kinuha ko sa outline ni Pastor Sani at ginawa ko lang English. Una, find your power in the Lord. Kapag tayo po ay dumaranas sa mga pagsubok, okay? Hanapin natin yung kapangyarihan sa Diyos. Amen ba? Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 1, tayo daw po ay makakaranas ng tinatawag na basahin nga natin. Sa Luke chapter 17, wala po yan sa inyong outline, na lahat tayo, walang exemption, ay matatalisod at matatalisod tayo. It's just a matter of time. Ang sabi rito sa Luke chapter 17, binabalaan tayo ng Panginoon. Then Jesus said to His disciple, it is impossible that no offenses should come. Hindi pwedeng hindi kayo makaranas ng offenses. Ano sa Tagalog ng offenses? Ha? Offenses, ma-offend ka. Katitisuran, salamat sa mga galing nating mag-translate. No? Imposible. Ang sabi ni Jesus, imposible or it is impossible that no offenses should come. Darating at darating ang magbibigay sa'yo ng katitisuran. Ano pa magandang word sa katitisod? Natisod ako sa iyo, na-offend ako. No? Oo, pwede rin. Yun ang outcome nun. Pagka ikaw ay natisod, ikaw ay na-offend,
ikaw ay na-stumble, ang effect nun, magkakaroon ka ng envy, sama ng loob. Ano pa? No? Oo, mababackslide ka. Ayoko na umattend dyan. Diba? Oo, Lord. Tawagin mo si Brother Emil, pag-pray na rin sila. Sabi ni Pastor Emil kanina, Pastor, ano yan, yung pinag-pray ko nung isang araw, namatay na. O sige, marami pa akong ipagpapapray sa'yo. Hanapin nyo yung mga nagtalisod, no? Nagbigay sa inyo, na-offend kayo, no? Pag-pray nyo, Lord. Pag-pray natin, amen? Huwag tayong gumante. Because offenses should come, sabi ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, tayo sa ating buhay Kristiyano, sinasabi ni Jesus na walang exemption. Sabi mo sa katabi mo, walang exemption. Talagang matatalisod tayo. Matatapilok tayo. At meron tayong ine-expect sa ibang tao na hindi natin nakita or ganun pala siya. No? Ganun pala siya. No? Akala ko mabait siya. Akala ko pa naman preacher siya. Akala ko pa naman lingkod siya ni Lord. Ganun pala siya. Diba, matatalisod tayo dahil nandito tayo sa daigdig na punong-puno ng kasalanan. Kaya ito ang bilin ni Paul para tayo po ay mapaglabanan natin, fight the good fight of faith na sinasabi ng Panginoon kay Timothy sa 1 Timothy 6, verse 10, 11, and 12. Fight the good fight of faith. Ito po yung ating gawin. Finally, my brethren, saan tayo magpapalakas? Be strong in the Lord and in the power of His might. Yung iba naghahanap ng lakas kay Cerveza Negra, no? Ikaw na lang ang best friend ko. No? At yung kapatid ng presidente, bonget! Sabi niyang gano'n. Umuwi na tayo. Napanood ba yun? Magpagamot ka na. Siya po nagsabi nun, di ba? Para maayos natin ang ating bansa. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit sa Malacanang, pumapasok ang kasalanan. Amen ba? Pumapasok yung mga bagay para tayo ay masira. Naalala ko yung mga kwento ng mga kapatiran natin. Yung tinira ng dyablo yung leader ng church. At nakita niya na lang yung sarili niya. Nagja-jamming na rin sila ni Bonget, no? Ewan ko, bakit Bonget? Ayun ang sabi, di ba? At na-stumble yung mga flocks. Dahil nakapasok yung kaaway. Hindi pinaglaban yung fight, the good fight of faith. Darating at darating yung mga pagsubok natin. Ulitin ko, no? Sa Luke chapter 17, tandaan po ninyo. Then Jesus said, si Jesus mismo nagsabi, it is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. Darating at darating yung mantitisod sa atin. Darating at darating yung magkukos ng stumble. Darating at darating yung magkukos para tayo ay mag-backslide. Pero sumpain, at sabi ni Jesus, sumpain yung mga taong nagiging katisuran ng mga mananampalataya. Para hindi tayo umabot doon, mga kapatid, ito po yung message natin, fight of the believer in Christ. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Saan tayo magpapalakas? Kay Lord. Amen? Hindi sa tao. Mga kapatid, hindi mag-fail
tayo kapag yung strength natin, inilagak natin sa politiko, inilagak natin sa banking industry, hindi ako pinautang ng bangko, kaya nagkaganito, ganito. Hindi po. Ilagak natin yung lakas natin sa Panginoon. Amen ba? Ayan po yung una. Find your power in the Lord. Dahil nandun naman ang source natin eh. Parang cellphone. Pag ang cellphone natin ay low bat na, do you think magpa-function siya as expected? Di ba? Hindi na. Baka siguro gawin nyo na lang, text na lang. Sino bang gumagamit ng text ngayon? Kukunti na lang. Yung may load siguro. Pero karamihan, puro data na, di ba? Kaya dapat lagi tayong nagpapa-recharge kay Lord 100% daily. Alam po ninyo yung tubig, konti na lang yan eh. Pag yung tubig na yan, hinayaan mo lang, overnight, nandyan lang siya. Ano mangyayari sa tubig? Madudumihan. Dahil itong daigdig natin, may hangin yan na may samang alikabok na napakaliit. And then overnight, yung basong nasa ibabaw ng lamesa natin, na kahit nasa loob tayo ng bahay, mapapansin nyo, ayan na. Magkakaroon na ng alikabok. Dahil tayo ganun din. Every day, kailangan natin nagpaparecharge sa ating Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Sumunod, ano yung verse na pangalawa? Next. Ayan. Be fully prepared to stand firm against temptation. Sabihin mo sa katabi mo, paghandaan mo. Darating na yun. No? Kakantahan ka, darating ka rin upang tayo'y magkapiling. Parang gano'n, ano? Darating at darating sila, mga kapatid. Yung katitisuran mo, aabangan ka, no? Tsaka nag-ahasa ng ipin yan eh. Ano kayang magandang panira dito sa kapatid na to? Hindi ko mapatumba eh, no? Siguro sa text, you will receive message that you will be offended. Pero ito ang sabi ng Panginoon, una, ay hanapin natin yung strength, power from the Lord. Next, be fully prepared. Paghandaan natin, be prepared to stand firm against temptation. Paghandaan natin yung mga manunukso. Paghandaan natin yung mga tukso, mga hamon, problema ng buhay. Pastor, ba't lagi itong mga message natin? Kailangan natin, mga kapatid. Dahil alam natin na ang Diablo, from the very beginning, gusto niyang pabagsakin ang tao. Gusto niyang pabagsakin yung ating pananampalataya. The moment we accept the Lord as Savior, our Master, yung kaaway, gumagawa na siya ng mga paraan para tayo ay ibalik sa Kanya. Amen ba? Yung mga kaaway, mga kapatid, dalawang klase po ang ginagawa ng kaaway. Una, ang kaaway sa English ay frontal approach. Sabihin mo sa katabi mo, harapan. Yan, frontal approach, direct. Ikaw yung high-valued target. Ayan. Pinoprofile ka, saan ka nakatira, diba? Anong oras ka umuwi, sino mga kasama mo, saan ka mahina, saan ka vulnerable. Frontal approach. Pangalawang tactics ng kaaway is yung tinatawag na backdoor approach. Dalawang klase po yan. Amen ba? Mamaya po isa-isahin natin. Pangatlo, sa message po natin, una ay be strong in the Lord. Find your
power in the Lord. Second, be fully prepared to stand firm against temptation. Ephesians chapter 6, verse 11, put on the whole armor of God. Sabihin mo sa katabi mo, isuot mo. Yan, wag nating tingnan, no? Isuot daw natin yung ating mga kalasag, yung ating mga pangsuot na panglaban sa temptation, panglaban sa kaaway. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ano yung ibig sabihin ng wiles? Kung i-Google search nyo or Merriam-Webster. Diba? Yung wiles, ibig sabihin, yung mga strategy ng kaaway. Schemes, method, tactics, kanyang mga paraan, kanyang mga diskarte. Yan. Amen ba? Yung diablo, may diskarte. Tayo sa church, meron ba tayo? Meron po. Meron kaming land, vision, and mission, and core values. Meron kaming strategy sa church para dumami, para lumago at para manatili sa ating pananampalataya. Ganon din ang diablo, mga kapatid. Meron siyang wiles of the devil. Meron siyang tactic, meron siyang paraan, meron siyang diskarte. Ang unang niyang titirahin ay individual. Amen ba? Sa Old Testament, sino yung mga unang tinira ng diablo? Tatandaan nyo? Yung una nating message? Absent. Diba? Inuna niya yung ating parent, si Eva at si Adan. Nakapasok yung temptation. Eh, tactics ng kaaway. Ikaw pala yung nagmana sa daigdig, kukunin ko. Di ba sabi ng Diyos sa kanya, Eva at Adan, subdue the earth. Be fruitful and multiply. Hindi sinabi na magpakarami lang kayo ng anak, di ba? Dumami kayo, pati yung mga squatter, dumadami ng mga anak, hindi naman nila kaya buhayin. Pero ang sinasabi doon, go forth. Humayo kayo, magpakarami, and subdue the earth. Pamahalaan nyo yung nilikha ng Diyos, maging manager kayo ng nilikha ng Panginoon. Anong nangyari? Natukso si Eva at Adan. Tama ba? Hindi nila sinunod ang Diyos. Mas sinunod nila yung sarili nila. And then nagkaroon ng tukso rin si Cain last Sunday, I think, di ba? Sa Genesis chapter 4, verse 7, verse 6. Sabi ng Panginoon kay Cain, Cain, malapit ka na sa tukso. Nagwi-warn ng Lord. Sin is crouching at your door. Subdue it. Be master of it. Diba? Nagsasabi ang Panginoon. Ngayon, ganun din ang sinasabi ng Panginoon. Ito na yung mga bagong wiles of the devil. Yung tactics ng mga kaaway. Put on the whole armor of God that you may stand firm against the wiles of the devil. Isa-isahin natin, ano ba yung mga wiles, tactics of the devil, and ano yung kailangan natin gawin? Pangatlo, ano yung pangatlo? To wrestle with the power of darkness. Makipag-wrestling tayo, makipagbuno po tayo. Ang labanan po natin dito sa daigdig ay hindi physical fight. Ang labanan natin dito sa daigdig is spiritual battle. Hindi natin nakikita ang kaaway. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo nakikita ang kaaway. At hindi mo rin siya mahahawakan. Kaya tandaan mo yung kasuntukan mo, hindi mo yung kaaway, di ba? Yung kaaway mo ngayon na may pangalan at nakikita mo yon, hindi yon ang kaaway natin. Amen ba? Sinong kaaway natin?
Ito po yung kaaway natin sa verse 12 ng Ephesians chapter 6. Basahin po natin. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Ito po yung mga kaaway natin at may mga ranggo sila. Ano po yung mga ranggo nila? Pinakamataas na ranggo, itong si Lucifer na naging Satan, enemy of God. At meron siyang mga general. Ano yung mga general niya? Ito na, against principalities. Mga prinsipe, no, ng kalawakan. Ha? Next, against powers, yung mga kapangyarihan. Against rulers of darkness, yung mga leader ng mga kadiliman, kasamaan of this age. Against spiritual hosts, bawat mga nilalang ay may mga spiritual hosts, spirit of wickedness and in the heavenly places. Napakarami pong mga diablo, napakaraming mga espiritu. Every day, mga kapatid, yung ating pag-iisip, nag-iisip po tayo ng mga negative thoughts. And 80% ng iniisip natin ay mga negatibo. At ang sabi ng mga psychologists, around 50,000 negative thoughts ang pinaprocess natin. Diba? Isipin nyo, pinapana kayo ng 60,000 darts. No? Nakasubukan nyo mag-darts? Ha? Yung, ano sa Tagalog yun? Parang palaso na maliit, no? Darts. O, darts na nga yun, di ba? Darts. Isipin nyo 60,000 darts. Ano? Paano kayo iwas dun? Ha? Pastor, mukhang hirap ah. Ang hirap pala mabuhay dito sa daigdig. Opo. Kaya kailangan malaman natin kung sino yung kaaway natin. Sabihin mo sa katabi mo, ang kaaway mo, hindi mo nakikita. Tandaan natin yan. Hindi natin sila nakikita. But ang sabi ni Jesus dito, we need to wrestle with the power of darkness. Alam na natin sila. Amen ba? Spiritual darkness. Pangalawa, ano yung sumunod? A. May A ito eh. C1. Ayun. Late lang. Sabi ko kay Gemini AI. Gemini AI na ba? Pastor, lagi ka na nag-AI ngayon eh. Kasi hirap maghanap ng picture eh. Pero pag pinagawa mo sa kanya, nakagawa siya. Sabi ko, eto yung verse. Ha? Ano ba yung verse dyan sa taas? Hindi ko makakita yung verse sa taas. Ha? Buksan ko nga yung slide ko rito. Ayan, 2 Kings chapter 6, verse 15 to verse 17. Ito po yung istorya ni Elisha. Si Elisha ay propeta ng Panginoon. At si Elisha, sinasabihan niya yung hari ng Israel na itong mga taga-Syria, sabihin mo sa hari ng Israel, na yung mga plano ng Syria ay gegerahin daw kayo. Aabangan daw kayo. Kaya itong mga hari ng Syria, nagmi-meeting sila. At sa kanilang meeting, okay, lulusubin natin ang Israel, ha? Okay. Bago pa lang sila lumusob, nakaposisyon na yung Israel. Kasi nalalaman yung kanilang wiles of the devil. Nalalaman yung kanilang plano. Nalalaman yung kanilang mga diskarte. Nalalaman yung kanilang blueprint kung paano nila lulusubin ang Israel. And then nagmi-meeting na naman sila for several times.
alam ni Prophet Elisha yung pinag-uusapan nila. Kaya sabi ng hari ng Syria, teka, parang meron tayong espiya dito sa meeting, ah. Ha? O, basa nyo yun sa 2 Kings chapter 6, verse 15. And then, sa kanilang pagmi-meeting, sabi niya, sino sa inyo ang espiya at sinasabi sa Israel kung ano ang ating mga balakin? And then, ang sabi ng isa sa hari ng Syria, mahal na hari, wala pong espiya sa atin. Pero meron silang propeta na naririnig yung ating mga meeting at sinusumbong sa hari ng Israel. Ganon, ha? Ang gawin natin, siya yung ating lusubin. Sino ngayon ang target ng kaaway? Diba? Yung tinatawag na frontal approach. Okay. Sino ang leader ng church nyo? Si Pastor Sani. Sige, bigyan ng sakit yan. Kaya hindi nakapag-preach ng first Sunday. Nadali, no? Praise the Lord. Sana yung aking outline dito. Kaya yung kaaway, yung tactic ng kaaway, mga kapatid, dalawang klase yung kanyang diskarte. Yung unang diskarte niya is frontal approach. Sino ang target niya? Si Prophet Elisha. Okay? Ito na si Prophet Elisha, nilusob na ng mga army of Syria sa kanyang bahay, sa isang city. Pinalibutan na, sumuko ka na, Elisha, napapaligiran ka na namin. Parang gano'n, no? Napanood niyo ba yung mga panahon na yun? Natatandaan niyo na, tapos yung mga police, late na pagka-ending na, no? Laging gano'n yung ending ng mga pelikulang Pilipino nung araw, di ba? At nagdududa yung kanyang alipin ni Elisha. Prophet Elisha, napapaligiran na tayo, sumuko na tayo. Dahil ang dami nila. Ano man sabi ni Prophet Elisha? Lord, buksan niyo po yung spiritual eyes, understanding ng aking alipin. And then, nakinig ang Panginoon at binuksan niya yung spiritual eyes ng alipin ni Prophet Elisha at nakita niya yung army of God. Paligid niya ay punong-puno ng mga army of God. Amen ba? At yung mga kaaway na hindi nakikita yung army of God, napakakonti lang nila. Nakuha niyo po, mga kapatid. Tayo po, we are surrounded by God's army. Hindi lang natin nakikita. Pero once we open our faith, our trust in God, we will see His protection and ministering spirit. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We are surrounded by God's ministering spirit. Hindi lang natin ginagamit yung ating kapangyarihan. Kaya mga kapatid, etong to wrestle with the power of darkness, dapat malaman natin that we are surrounded by God's army. And we have all the weapons that we need and protections that we need to wrestle against the wiles of the enemy. Against principalities, against powers, against rulers of darkness of this age, against spiritual host of wickedness in heavenly places. Dito sa daigdig, mga kapatid, ay punong-puno po ng mga bagay para kunin tayo ng kaaway. At kung hindi tayo magapi ng kaaway, ano pa yung kanyang next
tactics. Alam po ninyo, yung walls of China, nakita niyo na yung walls of China? Tama ba? Di ba? May great pa pala. Sige. Great Wall of China. Di ba halos buong border ng China, nilagyan nila ng mataas na pader. Nakasyang 2 kotse na dumaan. Ang tawag nila is Great Wall of China. Pero throughout the history, 3 beses napasok ng kaaway ang Great Wall of China. Alam niyo kung bakit? Yung nagbabantay sa gate ay nalalagyan. Simple lang, no? Amen ba? Kahit na surrounded tayo with many defensive weapons, kung tayo ay bubulungan ng kaaway, susuhulan tayo ng pera. Alam niyo ba yung mga DE, no? Mga district engineer, mga bagman ng mga politiko, hindi naman kaagad sila naging corrupt eh. Kahit si Curly Discaya, yung mag-asawang Discaya, no? Nakakadismaya. No? Inamin nila, hindi sila manalo sa bidding. Bakit? Kailangan pala makikipag-bidding-biddingan ka rin. Ano? Bidding-biddingan. Alam na kung sino mananalo dahil nagpauna ka ng balanse. Ano? At ganun pala yung kalakaran. May nagsabi rin sa akin. Mismo, affected sila ng business. Kapag ka may bagong congressman, kailangan magpakilala kung ikaw ay contractor. Congressman, 5 million. Ano yan? Para sa inyong mga proyekto. Ba? Ang lita. Ba't yung isa 15 million? Parang gano'n. Walang assurance yun kung bibigyan ka pa ng project. Pero, hindi naman nagsisimula ang korupsyon sa malaking bagay eh. Nagsisimula yan paunti-unti. Tama ba? Hanggang sa, nakita nyo naman yung nangyari sa atin. 100 billion sa flood control. Yung pinag-uusapan doon sa listahan. 15 ba yun? Di ba? Yung iba pa. And recently, yung congressman sa Batangas, sabi niya, kung sa flood control, 100 billion, mas maraming corruption daw sa road. Yung mga kalye. Dinisclose niya, di ba? Pangalawa sa listahan, yung another congressman na contractor. Ang tawag sa kanila ay contractor. Balik tayo mga kapatid. Hindi naman nagsisimula yung pagnanakaw sa billion. Nagsisimula yan sa piso, 50, 100, uy, pwede pala. 500, uy, nagiging ninoy na. Lumalaki yung pangangailangan eh, para sa mga boys. Na? 1,000, and then bagbag na. Ganun po yung Diablo eh. Amen? Sabi nga ni Pastor Sani, yung corruption, di lang naman sa gobyerno. Yung corruption, maging sa church, may corruption. Yung mga malalaking church, tinitiis nila yung mga pastor nila. Kahit na nagugutom, hindi natutulungan. At marami pang mga nakakalungkot na istorya. Pero that's where we live. Dahil hindi naman talaga tayo taga rito eh. Taga saan tayo? Taga langit tayo mga kapatid. At dito, habang nandito tayo sa lupa, nagtitrain lang tayo. Amen ba? Hinahasa tayo ng Panginoon and one day, we will reign with Jesus for eternity. Amen ba? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God.
And I pray na buksan ng Panginoon yung ating spiritual understanding. And then ito na po yung mga bilin ni Paul para we can wrestle against the power of darkness. Next slide po. Sa Luke chapter 10, sabi mo sa katabi mo, meron kang kapangyarihan. Ito po yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus sa Luke chapter 10, verse 19, I give you the authority to trample on serpents and scorpions. And over all, the power of the enemy. And nothing shall any means hurt you. Maliwanag na maliwanag, mga kapatid. Maganda isulat natin yan kapag tayo'y natatakot, tayo ay worried, tayo'y natatakot sa demonyo. Sabi ni Jesus, behold, I have given you the power, the authority to trample on serpents and scorpions. Ano yung ibig sabihin ng trample? Apakan. Kung sawa yun. Pastor, di ko kayang apakan yung sawa. Basta't kahit anong gawa ng kahoy, spiritual pinag-uusapan natin. Amen ba? Spiritual serpents, spiritual scorpions. Kasi itong mga serpent scorpions, meron silang venom, meron silang kamandag na kapag physically ikaw ay natuklaw ng ahas o ng scorpions, mamamatay ka kung wala kang antidote. Di ba? Wala kang panlaban sa tinatawag na kamandag nila. Pero ang sabi ni Jesus, kung sila'y makamandag, I have given you authority to trample on their venom, to trample on serpents and scorpions, over all the power, lahat, mga kapatid. Lahat, overall, sabihin mo sa katabi mo, overall, the power of darkness. Lahat, anumang rango yan, general man yan, mayor man yan, principalities of the earth, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Ano sabi ni Jesus? Wala yan sa'yo. Amen ba? Alam niyo na yung kapangyarihan ninyo? Gamitin natin yung kapangyarihan na yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Next, hindi lang yon. Wait, there's more. Ha? Meron pa tayong ibang power. Next slide. We have the power to cast out devil. Palayasin ang demonyo. Hindi yung kapatid mo, lumayas ka, demonyo ka. Magtrabaho ka. Batugan. Hindi po yun. Ano? Ang kaaway natin ay demonyo. Baka naman sabihin nyo, sabi ni pastor, yung demonyong nasa iyo, lumayas ka. Mga kapatid, kausapin natin si Lord. Huwag yung demonyo. Baka sumagot. Sasabihin niya, kagabi lang magkatoma tayo, tapos papalayasin mo ako, di ba? Nilibre mo pa nga ako eh. Parang gano'n, no? Di ba? Magkasama nga tayo, nanood tayo ng di ba? Konyo. Konyo ba yun? Porn pala, no? Di ba? Magkasama nga tayo, ilang oras tayo nagja-jamming eh. Sa Malacanang, may jamming din daw. Sabi ni ate. Ano? Ito. I have given you power to tread on serpent and scorpions to cast out devil. And these signs, ano raw yung mga senyales natin, will follow those who believe in my name. Kanino pangalan? Kay Jesus. In the name of Jesus, you will cast out demons and they will speak with new tongues. Pag magpapalayas tayo ng demonyo, gamitin nating pangalan ni Jesus. Amen ba? Praise the Lord. We have the power in the name of Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, thank you for you have given us the authority, the power to cast out demons in the name of Jesus. Next. You have the power to fight the devil.
1 Peter chapter 5, verse 8 to 9, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Verse 9, resist him. Palayasin niyo siya. Anong sinabi rito? Yung lion ba, kinakagat ka? Yung lion, parang tuta. Nakita niyo yung tutang maingay? Di ba? Ganun lang yun, nag-iingay lang siya. Rrr. Ito, lion. Rrr. Diba? O, ikaw naman, takot ka. Uy, may lion, di ba? Pero sabi ni Jesus, resist him. Kumbaga sa laban ng mga batang lalaki, di ba? Anong tawag doon? Inaambaan ka. Yun. Tinatakot-takot ka. Tinatansya-tansya ka kung papalag ka ba? Parang papalag ka ba? Tatakbo na ako. Sabi nga ni Brother Raul, yung kanyang technique sa laban sayo na to. Ha? Paanong position nun? Nakagandaw siya. Sayo na to. O kukunin niya yung tsinelas. O sayo na yung tsinelas ko. Sayo na yung tsinelas ko. Tapos tatakbo na sa'yo. Sayo na to. O, ligtas ka sa kaaway, no? Physically. Huwag tayo makipag-away kasi labanan natin ay spiritual. Amen ba? Steadfast in faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Next, ano pa yung kapangyarihan binigay sa atin ng Panginoon? But may the grace of God fight the devil, no? But may the grace of God who called us into His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, established, strengthened, and settled. One day, tayo po ay magiging ganap. Magiging perfect po tayo. As we continue with our faith, fight the good fight of faith, as we continue to tread on serpents and scorpions and fighting the works of the devil. Third po. Next. Ayan. Don't let the devil win. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong hayaang manalo ang demonyo. Huwag mong hayaan siyang manalo. Etong 2025, I think ito yung isa sa pinakamatinding pagsubok, hamon ng buhay namin. August, namatayan kami ng mother. Tama ba? September, namatay yung aking brother. October, ngayong November, si David naman na-operahan. January pa, siguro mahabang kwento, no? Madaming pagsubok, mga kapatid. Pero ang dyablo talagang gusto niyang pabagsakin yung tinatawag na individual yung approach. Pag hindi ka madali, amen ba? Buti na, nakatayo pa rin ako ngayon. By the grace of God. Akala mo, may December ka pa. Sige pa. Come on, no? Because I will fight the good fight of faith. I will rely on God's strength. And I will find my power in God's strength. Amen ba? Hanapin natin yung lakas sa Panginoon. Dahil kung hindi natin hanapin yung lakas sa Panginoon, bibigay na rin tayo. Sabihin natin, magsara na tayo. Ayun ang gusto ng dyablo. Gusto ng dyablo, marami siyang makasama sa impyerno. Amen ba? Don't let the devil win. Be angry. Ito po, sabi mo sa katabi mo, pag magagalit ka, wag mong patatagalin ng 24 oras. Ayun lang po yung sinasabi dyan. Oo, sa mag-asawa, lalo sa mag-asawa, huwag niyong hayaang 24 oras, nag-aaway pa rin kayo. Huwag niyong hayaang lubugang kayo ng araw at galit pa rin kayo. Yung sinasabi ni Paul, ayusin mo kagad ang iyong sarili at ang iyong relasyon sa iyong kapatid. Be angry, huwag kang magalit, and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place
to the devil. Huwag mo siyang bigyan ng puwang. Don't let the devil win. Amen ba? Kaya kapag ka may galit ka, si Jesus nagalit din. Tama ba? Kanina nagalit si Jesus? Sa mga disipulo. Hanggang ngayon ba naman? Hanggang ngayon pa naman. Di ba? Sabi ni Lord Jesus. hanggang kailan kayo matututo? Pagtitiisan. Nagagalit si Lord, ha? Especially nung nandun sa temple. Anong ginawa ng mga Pariseo sa temple? May scam. Ha? May scam. Oo, may bentahan doon. Nag-offer ka ng offering kay Lord, hindi mo binili dito sa mga may tatak ng mga Pariseo, reject. Hindi tatanggapin ni Lord yun. Dapat without spot, without blemish, without wrinkle, once you offer to God. Yun pala, may scamming doon. Bibili ka ng mahal kasi kumikita sila ng doble. At tapos money exchange. Ginawa na nilang kalakaran yung sambahan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, because of my zeal to your temple, dahil sa aking pagmamalasakit sa iyong templo, tinaboy ni Jesus yung mga kalakal sa templo. Tinaboy ni Jesus yung mga nagma-money exchange, yung mga kalakal, lahat ng nagnegosyo, tinaboy niya. Isipin niyo ilang libo yung tinaboy ni Jesus. Ganun siya kalakas. Because of my zeal into your house, sabi niya ganun. Dahil sa aking pagmamalasakit sa iyong templo. Pero, hindi na natiling galit si Jesus. Amen na? Yung moment lang na yun. That's holy anger. Pagkagalit tayo, magalit tayo sa kaaway, magalit tayo sa kasalanan. Amen ba? Huwag tayong magalit sa kapwa natin. Magalit tayo sa kaaway. So, don't let the son, the devil, win. Okay? Pag may galit kayo, sabi mo sa katabi mo, pag galit ka, magpatawad ka na mamaya. Kasi hindi naman tayo papakinggan ni Lord eh. Ano sabi ni Lord? Bago kayo pumunta sa altar ng Diyos, balikan mo muna yung kapatid na meron kang hindi pagkakaunawaan, makipag-ayos ka muna at pagkatapos, manalangin ka upang tanggapin ng Panginoon ng iyong panalangin. Otherwise, sayang ang iyong prayer. Sayang ang offering. Baka hanggang kisame lang yun. No? Di na umabot sa langit. Baka hanggang sa butiki lang yung sabi ng butiki, hanggang sa akin lang naririnig yan. Ayusin mo muna. Umayos ka muna. Sabi ni Lord. Amen? Forgive others. Diba sabi ni Lord sa Matthew chapter 6, Lord, forgive us for our trespasses. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. As we forgive those who trespass against us. Yung ginamit na word trespass, lumagpas sa iyong boundary. Kumbaga, pinasok ang iyong bahay. Pinasok ang iyong kwarto. Pinasok ang iyong privacy. That's trespass against us. Forgive those who trespass against us. Ganun kalampit, ganun kalalim yung prayer na yun at tinuturo sa atin ng Panginoon. And then, the devil will not win because we will not allow the devil to win. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Lord. At matatapos na po tayo para sa next topic. Mahaba-haba yata ito. Next, ano pa? Stay alert, recognizing your adversary. Huwag kang matutulog. Yan yung sinasabi, no? Mapagbantay. Be sober, be vigilant, because your adversary, ang iyong kaaway, the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Next, mga kapatid, ito na po yung to wear the whole armor of God. Diba? Put on the whole armor of God. Next slide.
Mamaya na kayo mag-usap sa labas. Next slide. Ayan. Always pray. Sabihin mo sa katabi mo, always pray. Ayan. Sino po ipapanalangin natin? Yung mga saints. No? Pag-pray natin yung mga believers, tayo na nandito sa church. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Ipanalangin natin araw-araw. Amen ba? Saints and believers. Pangalawang ipapanalangin natin. Sino? Ayan, pray for all men, pray for our leaders and those who are in authority. Ipanalangin natin maging ang sa gobyerno. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, and intercessions, and thanksgiving be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and perseverance. Next. Yan, all men in authority and neighbors, for this is good and acceptable in the sight of our Lord. Next, sino pa ipapanalangin natin? Pag-pray natin yung mga preachers. Pag-pray po natin ang ating mga leaders. Yung leader ng couple, tinitira ng kaaway. Ngayon, nandun siya sa recovery period. No? Pag-pray natin yung mga group leaders, mga teachers natin, mga Bible study, mga pastor natin. And for me, sabi ni Paul, pag-pray nyo rin ako, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Next. Ayan, thank you po. Matapos na yung ating slide. No? Kaya dito po, matatandaan, makikita natin, pwede ba natin ibalik doon sa first slide? Makita natin yung whole armor of God. Sa Ephesians chapter 6, makikita po natin yung whole armor of God. Amen ba? Na ang sabi ng Panginoon dito, nasuotin po natin yung whole armor of God. At yung whole armor of God, that we may stand against the wiles of the devil. Sa verse 13, wala yata yan dito. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, 15, and having shod your feet with preparation of the gospel of peace. Verse 16, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Verse 17, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Kaya dito mga kapatid, kailangan nating gamitin yung ating mga kapangyarihan. Amen ba? And then put on the whole armor of God. Dahil ang diablo, kung hindi ka makuha sa frontal approach, gagamitin niya yung backdoor approach. Ano yung backdoor approach? A-attend na rin siya ng Bible study. A-attend na rin siya ng Sunday service. A-attend siya ng inyong mga meetings. And then, isa-isa niya kayong i-confuse. Pag-aawayan nila kayo. Akala mo, kaaway mo yung katabi mo, kapatid mo. That's the works of the devil. I-inject niyo yan sa inyong meetings. Amen ba? Hindi na frontal yung approach niya ngayon.
Pumapasok na siya sa church. Ipapasok niya na yung mga false doctrine, false teaching, false information, and then the devil will try to divide you. Oh, umalis ka na dyan sa church na yan, di ba? Bawal ang inuman. Daming bawal, di ba? Bawal ang chismisan. Di ba? Yan ang kaaway, mga kapatid. And then, kapag hindi natin alam kung sino yung kaaway natin at hindi natin sinusuot yung baluti ng ating kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. Kung kayo'y makikipag-away sa man of God with fully armored, saan ang vulnerability niyan? Saan siya mahina? Kung kayo'y makikipaglaban dito sa ating, Ang galing, no? Mahina yung kanyang, open yung mata niyan. Kung ang target mo yan, yung mata. Diba? O, padala mo yun ng mga konyo. Padala mo mga text messages. Yan, diba? I-friend request mo yan, no? O, yan, ganun, diba? Pagka friend request na kayo, friend na tayo, ha? I-private meeting mo na yan. Mga ganun, di ba? Yung tenga. Kulang na lang, pati ilong, pero sarado yung ilong nito. Yung mata lang, tsaka yung tenga. Amen ba? Tandaan po natin, mga kaaway natin, spiritual battle yan. And I pray, mga kapatid, let's put on the whole armor of God. Let's use the Word of God. Let's use the power in the name of Jesus because we have the power to tread on serpents and scorpions. And in the name of Jesus, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Tumayo na po tayong lahat para sa ating prayer. Pwede maka-request. Umawit tayo ng awit, Pastor Arnold. Can you lead us? Let's sing that song. I sing praises to your name. Key of E, no? Key of E. To stop na. Praise the Lord. Praise the Lord.